hingi tayo ng update ha. Ayan. Trilateral meeting with ating Radyo Pilipinas Senior Correspondent live. Diyan po sa Washington, D.C. Alvin Baltazar. Vin, magandang umaga mula sa Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ay, Oh, Vin? Ben? Congressman Erwin. Yes, sir. At Aljo. Yeah. Good morning dyan. Good morning. Gabi na dito. Gabi na. Okay. Anong oras na dyan? 10:16 ng gabi. Ay, 12 hours kayong late. 12 hours. 12 hours. Kami, 10:16 ang umaga rito. Diyan? Oo, 12 hours, Congressman Erwin. Okay. Kaya, Vin? tuloy-tuloy yung ika nga sabi nga ni Kuya Germ, sa walang tulugan eh. Okay. Ala, tulugan. sapagkat, Okay. sapagkat kapag gabi dito, gawa naman ng istorya. At pagka umaga naman dito, doon naman tayo Interview. uma-attend ng mga activities ng Pangulo. Gaya ng trilateral meeting na ginawa kan Okay. Congressman Erwin at Aljo. Doon sa sa nangyaring trilateral meeting, muling tiniyak kapwa ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US President Joe Biden. Sapagkat kanina, bukod doon sa trilateral meeting nga pala, Kong Erwin at saka Aljo, nag-bilateral muna si Pangulong Marcos at saka si US President Joe Biden. At ang kanilang commitment para sa isa't isa ay yung patuloy na pagtataguyod ang tinatawag na mutual interest at regional stability. At isa ito sa mga naging bunga na naging bilateral meeting ng dalawang leader na ginanap sa White House. naman ng kanilang trilateral meeting. Kasama na itong si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. At kaugnay nito, muli ring ginaransya ni President Biden, Kong Erwin at Aljo, yung tinatawag na ironclad US Alliance commitment sa Ironclad na. Oo. yung prioridad din ng Estados Unidos, yung bilateral ties ng bansa. Paring Alvin. At, Alvin. yes, Alvin. Kong Erwin. Tanong natin, ay maganda yung mga ironclad na yan, kung iron curtain, kung ano man yung iron na yan. Pero mas maganda siguro kung may balita ka ba, may naamoy ka ba dyan na ambunan tayo ng US aid na ilang bilyon para bumili tayo ng gamit kasi hindi naman 24/7 nandito yung American forces. Siguro, parang yung sa Israel, 10 years ago yata, 15 years ago, nagbigay ang US ng $28 billion para sa kanilang depensa. Siguro mas maganda mabigyan din tayo. Anong balita mo? Bubulong ba ni PBBM dyan sa kanyang counterpart kay President Biden na military aid? Ika nga? Sa ngayon, Kong Erwin, wala pang ganong tulong o suporta na ipinapahayag. Base na rin dito sa impormasyon na tatanggap namin. Pero bukas ba to? Sapagkat actually mamaya ng konti ay bukas na nga, medyo nalilito ko Kong Erwin. Bukas magkakaroon kami ng kapihan with media kasama ang Pangulo. at magandang maitanong yung tungkol dyan sapagkat ang mga lumalabas dito kayo Kong Erwin at Aljo suporta ng Amerika sa Pilipinas sa larangan ng pangahawak sa international law, ganon din sa expansion ng economic cooperation, trade and investment at pagpapalalim pa sa people to people ties. Pero yung physical na suporta when it comes to military, particular sa ating Armed Forces of the Philippines, kung mabibigyan tayo ng mga equipment para magamit natin sa Philippine Sea, ay wala pa naman ganung impormasyon, konkretong impormasyon na ibinibigay sa atin ang palasyo. Ayan. Mapag-uusapan din kaya yung mga trade, economics, paring Alvin? Negosyo. Ay, kasama yun. Kasama Kong Erwin. Actually, nagpa-press con kahapon si Philippine Ambassador to the Philippines, Jose Manuel Romualdez. At ang sinasabi ni Ambassador Romualdez, Kong Erwin, Aljo, ay mukhang investment ang Pilipinas na abot sa $100 billion sa susunod na 5 taon. O pwedeng makuha yan bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Pero pinag-uusapan lang dito, Kong Erwin, sa Amerika pa lang yun. At sa
Hindi pa kasali ang Japan. 100 billion US dollars. infrastructure, cybersecurity, usapin pang ekonomiya, importante din yung mga, sana naman, mga bago. Hindi refurbish ito ng mga barko sana. maganda. Mga aeroplano. Barko, Oo. eroplano, Na discounted ang presyo. Yan, discounted. Oo. Kahit din na hindi libre para Oo. meron tayong ipagmamalaki. Kaysa sa mga barko natin ngayon sila BRP, medyo maliliit. Di ba? Mga medyo mabagal na takbo. Kailangan natin mga malalaking barko. Yung mga kasya, mga 800 na Navy personnel Yun. bawat barko. Oo. Helicopter. Kasi tama, yung tama. Navy natin, Yan. yung last na helicopter, bumagsak ba kahapon? Diyos ko po. May Hindi, namatay, yun, dalawa. training lang yun. Pero yun R22. yung last na helicopter doon ng Navy. Hindi, yun yung pan-training lang. Yan, oo. R22. Kasi Okay. maliit naman talaga yun. Umihip lang Tama. si Haring Hangin. Wala na. Lumilipad na yun eh. Oh. Sus. Oo. Ben. Okay, Ben. Go ahead. Oo. Yun nga eh. Yun ang magandang maitanong nga kay Pangulong Marcos. Bukod doon sa mga investment Yeah. at yung sa ngayon kasi in general yung yung mga na lumalabas sa kung ano yung pwedeng maitulong in particular doon sa ating problema doon sa West Philippine Sea. Pero yan sasagutin naman sigurado ni Pangulong Marcos as soon as sa pagharap niya sa Philippine Media Delegation sa araw ng bukas kong Erwin at Aljo. Makasaysayan to, Vin, di ba? Oo, makasaysayan. Japan, US, and the Philippines. Problema pa tayo sa WPS. Alright. Oo. Ayan. Yes, oo, totoo yan. At binibigyan din dito ng actually ng tatlong bansa na kasama ng Amerika at Pilipinas at ang Japan. wala namang pinatutungkulan na alinong bansa kung ano yung layunin ng naging kasaysayan na ito. Tama yung sinabi mo, Aljo. Ito yung makasaysayan trilateral summit sa pagitan ng Japan, US at ng Pilipinas. Kundi ang pinakalayunin na anya Nito ay palalim pa yung relasyon ng tatlong bansa at syempre yung kapayapaan doon sa Indo-Pacific region. Alright. Thank you. Okay, thank you, Alvin. Yan muna, Kong Erwin at Aljo. Nagulat mula pa rin dito sa Washington para sa ating pagtutok sa official Yun. Okay. Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Alvin Baltasar.